Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po mag-aaral ulit tayo ng isa na namang game mula sa Kamatsas Invitational GM Tournament at ito po yung last round na laban sa pagitan ni na IM Daniel Quezon and WIM Lu Miaoyi. So actually dito po si WIM Lu Miaoyi talagang medyo mahirap yung pinagdaanan niya sa tournament, no? Kasi kung titingnan po natin yung kanyang rating, siya po ang pinakamababa, yung rating niyang 2281. So almost lahat kami nakasali nasa 2400, kaya po ang nangyayari si WIM Lu Miaoyi ang ginagawang target, no? Pagka kalaban si Miaoyi, talagang binobomba, inaatake at sinusubukan ang lahat talunin. Tapos pagka 2400, syempre medyo kalmado lang. Mahirap kasi lumaban pagka mataas sa rating ng kalaban, ano? So ito po ang nangyari sa last round sa pagitan ni WIM Lu Miaoyi and IM Daniel Quezon. Aralin po natin. Ayan. So ito nag-start with E4. And of course, alam natin si Lu Miaoyi isa pong aggressive player, and si IM Daniel Quezon, nung nasa lobby siya ng hotel, pinag-iisipan niya pa. Sinabi niya sa akin kung mag-E4, E5 ba siya, magkukunat ba siya, or ititira niya pa rin yung opening niyang Najdorf. Tapos yung pong Najdorf, syempre, atakihan. Pero dito nakita natin, nag-Sicilian pa rin si Quezon. And Knight F3, D6, D4, so main line ng Sicilian. And of course, ito po yung tinatawag na Najdorf variation. So Knight C3, A6, and then pagka Bishop E3, E5, and Knight F3. So dito po, ang main line kasi ng Najdorf, alam ko, is Knight B3. Dito yan talaga inaatras usually. Tapos halimbawa magde-develop, and then F3, tapos queen side castling. Ganyan po ang kadalasan setup sa Najdorf. Pero medyo kakaiba yung ginawa dito ni Lu Miaoyi. Ang ginawa niya is nag-Knight F3 siya, dito niya inatras, no? Iba yung idea na siguro pinaghandaan ni WIM Lu Miaoyi dito. So nag-H6 si IM Quezon, stopping yung mga Knight G5 ideas. Pero ang idea ni Miaoyi is Knight D2 pa Queen C7, Knight C4. Ayan. So target kagad sa D6, and nakikita ko dito parang malalakas yung knights dito ng white. Ano? Actually, kung titignan nyo po sa engine, lamang na po ng malaki. So +1 na ang puti, no? Knight BD7, A4, Knight C5, and then dito makikita natin very aggressive na naman si Miaoyi, nag A5. So sacrificing yung pawn sa E4. So halimbawa, paano kaya pag kinain yan? Ano kayang gagawin ni Miaoyi? Tingnan po natin. So sabi ng engine, kukunatan lang. So pinapakain pala talaga yan. Tapos papasok yung kabilang knight papuntang outpost. So parang positional sacrifice ang mangyayari. Take note, yung king nila parehas nasa gitna pa. So yan ang kasi yung mga laruan ni Miaoyi. Gusto niya nasa gitna yung mga king, yung atakihan, no? Kaya sasabi ko nga kay Quezon doon sa lobby, huwag ka mag-Sicilian, kailangan kunatan mo lang. Pero wala, nandiyan na tayo sa labanan. So nag Bishop E6 muna, hindi inaccept yung sacrifice. Knight B6, Rook D8, and pumasok sa outpost. So Knight CD5, capture, ED5, and Bishop E7. So dito pa lang para nakakatakot na, no? Sa unang tingin yung posisyon ng white, actually malaki na po ang lamang. Almost +2 na kasi Bishop pair, tapos meron pang queen side majority dito ang puti, and of course may outpost sa B6. Kaya sinasabi po ng engine lamang. Ayan, so B4, Knight CD7, C4, grabe naman to. Castling, and then G4. Grabe, atake ng atake. Wala na.
Ano na to puro pawn move na po. Actually, kung iisipin natin, hindi ko alam kung tama yung G4 na yan no? Tingnan natin sa engine. Ang sabi ng engine, develop lang with bishop e2. Ayan, para develop lang and then maybe magkakasling after. Ayan, yung G4, masyado kasing aggressive. Parang ang nararamdaman ko dyan, meron na siyang positional advantage kasi lamang na po sa queen side. No? Kung titingnan nyo, mas marami siyang pawn dito, pwede yan maging pass pawn mamaya, tas may outpost pa ng knight. Hindi na siguro kailangan niyang G4, H4 attacking dito sa king side. So pagka E4 nag H4 talagang all out attack. Knight E5, bishop E2, knight FD7, and then rook A3. So grabe talaga maglaro itong si Lu Miaoyi. Puro atake ang nasa isip. Of course, yung rook A3 pong yan, ang gusto niyan, pupunta sa king side mamaya-maya. Siguro idea niya magbe-bishop D4 and then rook G3 para dire-diretso ang atake sa king side. So dito nag F5, GF5, rook F5, knight D7, and ito na ang critical position dito sa larong ito. Ang ginawa ni Daniel Kison, napakaganda with queen D7. Exchange sacrifice ang ginawa dito ni Daniel Kison kasi pagka bishop G4, usually dito parang i-expect mo kakainin mo itong bishop sa G4 and then pagkakain siguro equal lang and merong threat ang puti, parang mas okay pa nga yung white dito pero mautak talaga si Kison. Ang ginawa, kinain itong C4 pawn. So exchange sacrifice ang nangyari. Pagka rook C3, knight E5, and pag kumain po, kain, ang mangyayari si Daniel Kison naman ang aatake. At ito po siguro ang kinaayawan ni Lu Miaoyi kasi kung makikita po natin yung knight papasok na dito, tapos siguro yung rook pupunta dito, ang magkaka-initiative ngayon at aatake ay yung itim. Ayan, kaya hindi po kinain ni Daniel, nag bishop D4 na lang, and pagka-capture, queen takes G4, bishop F8, rook G1. Actually ito nakakatakot na kaso depensado rin kasi marami ring nakadepensa ang pyesa yung black. So ang ginawa dito, rook takes D5 lang. Ayan, rook takes D5, and actually isa sa pinaka nakakatakot na move dito na pwedeng gawin ni Lu Miaoyi na pinag-analyze nila during the game is bishop takes G7. Ayan, pagka bishop takes G7 po dyan, ang linya lang dito kasi pagka kumain ka naman dito ng queen, ayan, take note, pag kumain ng queen dito, palaging merong queen E6 check. Ayan, matatanggal yung queen sa G7. Kapag naman kumain ng queen takes G4, ang gagawin is kain, and rook C7, merong malakas na rook sa 7th rank. Ayan. At kapag kumain ng bishop, ito daw ang good move, sabi ni Daniel Kison, with rook C8. And kung titingnan po natin, ang lakas na nung pressure dito ng rook, hindi pwedeng kainin ng queen kasi mabibitin itong bishop. Of course, mache-checkmate. Hindi rin pwedeng kainin ng rook, mabibitin yung knight sa yung queen sa D7. And kapag naman nag queen takes G4, of course kakainin mo na yung rook and then babawiin ang queen. Kaso meron pong tira dito si Kison na nag-iisa na lang pagka ganyan. And tinatanong nga niya sa amin, actually, makikita ko kaya yung move na yan? And ang sagot po, makikita niya talaga yan with rook D1 check. Yan ang only move para makadepensa sa atake ng white. Ayan.
So pagka kumain kasi ng king, pagka kinain itong queen, meron na pong check and saka kakainin yung rook sa c8. Ayan. Para magiging ano lang yan magiging decoy, iiwas yung king Hindi naman pwedeng kainin ng queen, babaksak yung rook sa c8. Ayan po ang parang last chance ni WIM Lumiao Yi, kasi pagka bishop b6, ang ending malinaw na malinaw pong 2 pawns down, so mauuwi sa parang endgame and 2 pawns down. And yan po, madali na po yang i-convert lalo na ng mga IM. So pwede natin i-fast forward. So ayan, nag E3, no? Pagka kumain, kakainin na ganyan, discovered attack, kakainin dito, and babaksak yung mga pawn. Hindi po madidepensahan ng puti. So nag F3, sumusubok pa manggulo, kaso kita na lahat ni IM Daniel Quezon yan. Masyado na pong simple ang posisyon kasi wala ng queen. Ayan. So dito po nagtapos ang tournament. Ito po ang last game ng tournament. At tingnan po natin yung naging final standings. So dito po papakita ko ang final standings ng ating tournament. Ang nag-champion po ay si Grandmaster Susanto Megaranto with 6.5 points. Ang second place si Grandmaster John Paul Gomez with 5.5. And third si IM Concho also with 5.5. So ako, ang ending ko is 4.5 out of 9. Kung makikita nyo po, ako yung pang-7. Yung number 1 and number 2, doon tayo natalo. Pero ang tinalo natin ay yung number 9 and number 10. So parang gitnang-gitna talaga ako Talo ko sa 1 and 2, tinalo ko yung 9 and 10, tas tabla po ako the rest nung nasa gitna. So at least nakakalahati. Mahirap po talaga yung tournament. Kung makikita nyo, matataas ang rating ng kalaban. And ang starting rank ko kasi dito is rank number 8. So angat ko yung rank ko ng isa. 7, actually tied for 6, pero ganun din naman yung price nun. Ayun. So yan po ang ating game for the day. Hopefully na-enjoy nyo po itong game na ito. At kung na-enjoy nyo yung game, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.